Dito po sa COVID, nag-case rate na naman kayo. I can assure you, General, there will be corruption there. Simple lang po, General, and I am sorry. Hindi nyo maayos ang PhilHealth pagka po hindi nyo ito binago. And I'm sorry, President Morales, because I'm already telling you, hindi nyo nga ho kasalanan yan. Sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino yan. Ngayon, dapat sa panahon ni Pangulong Duterte, itigil na yan, ihinto na yan, para hindi magpatuloy ang ganitong problema. Pagpalagay po, ang community-acquired pneumonia noong January 1 to 2018, 757,000 ang nagkaroon ng pneumonia. Wala pong problemang o pneumonia outbreak. And PhilHealth, ang PhilHealth po ay nagbayad ng 10 bilyong piso. Ang acute gastroenteritis po, 2 bilyon. Urinary tract infection, 2 bilyon. Sa dengue, 1 bilyon. Asthma, bronchial asthma, 1.1 billion. Hypertension stage 2, 1 billion. Yan pong mga sakit na yan ay nakapaloob sa isang case rate system. Yan po ang mga packages na isinasagawa sa ilalim ng PhilHealth ng iba't ibang claims processing na again pumapasok po sa isang case rate system. Yan naman po ang mga package na ibinabayad sa bawat problemang pagkakaroon ng sakit under the case rate system po natin. Makikita po dyan, iba't ibang sakit, iba't ibang binabayad sa bawat sakit na ginawa po yan sa ilalim ng PhilHealth. Next slide please. Tinataya po na 153 billion pesos magmula 2013 nang nagsimula ang case rate to 2018 ang nawalang pondo sa PhilHealth. Sa 20% po, based sa COA, AOM, ang overpayment sa claims ay 102 billion pesos. Dahil po sa period na to, sa panahon po ito, ang all case rate method ay 512 billion ang total. Next slide please. Noong pong nakaraang budget hearing 2019, hindi po nagkaroon ng COA report ang PhilHealth. Ang katunayan no, ang COA nandyan, nakiusap na hindi pa nila tapos ang COA report at kanila masusumite pagdating ng ating budget hearings. Bakit po hindi nakapasok ang COA at walang report? Sa kadahilan ng batay sa kanilang report na nandito po sa atin, hindi sila binigyan ng access sa mga computers na recorded ng PhilHealth. Next slide please. Ang interim reimbursement na ginagawa ng PhilHealth sa ngayon, 30 billion po ang kanilang nakalatag. Ang sabi ni President Morales, kahapon narinig ko siya, sabi niya 7.5% acceptable losses in an operation of an insurance system or insurance setup. Sa palagay ko, mas malaki sa 7.5%. Pero ilagay na lang po natin dyan sa 7.5%. Ngayon pa lang pong COVID, ang mawawalang pondo natin ay 2.25 billion pesos. Yan po ay pondo na mawawala sa PhilHealth sa ilalim na rin ng sistemang to na taon-taon magmula 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, all reports of COA would assail the all case rate system. Yung pong ginagawang sistema ng PhilHealth ay patuloy nilang ginagawa at patuloy po na sinasabi at dinidisallow ng Commissioner Audit. Next slide please. Ayan po ang case rate ng ating mga pasyente sa ilalim ng COVID-19. Mild pneumonia, 43,000. Moderate pneumonia, 143,000. Severe at 333 at critical at 766. Ano pong ibig sabihin nito? Nagpunta ka ng ospital, palagay mo na ospital ng Maynila, at ikaw po ay binigyan ng kaukulang atensyon medical. Ang ginastos mo ay 20,000. Ang babayaran pa rin ng PhilHealth sa ospital ay 43,000
under the case rate system. Noong pong hearing namin itong nakaraang Marso, binanggit ko na po ito kay General Morales. Sinabi ko na sa kanya, General, ingatan niyo po yan dahil yan ulit ang magiging ugat ng problema ng PhilHealth at dyan magkakaroon ulit ng butas ng issue ng korupsyon ang PhilHealth. At kaya nga po, dito sa interim reimbursement mechanism, nagkakagulo dahil yung mga ospital na naman na nakikita nila na nagkaroon ng pabor nung nakaraan, ang siya rin nandito sa all case rate system. Maaari pong nilakihan, pero dahil nga sa may duda sa pamamaraan ng pulisiya, ito rin po naging ugat ng problema. Next slide. Ang inihiling po namin sa ating pong PhilHealth at kay Pangulong Duterte na itong all case rates policy nagsimula sa administrasyon ni Pangulong Aquino. From 2011, nagtuloy-tuloy po yan at nagugulat na lang tayo. Dito na lang po nagsimula ang problema sa PhilHealth na ang lalaki na ng pondong nawawala. And we would like to request the PhilHealth Board who are here with us, yung mga kasama po natin, at sa ating pong Pangulo na magkaroon na ng malinaw na polisiya at maging po sa amin dito sa Kongreso, sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Duterte, ay itigil na ang all case rates policy na nagiging ugat ng korupsyon sa PhilHealth. Yung sinasabi po nila na mafia, yan po ang nagiging mafia. Sa kadailangan sa all case rates policy, sa mismong polisiya ay nakaugat ang problema, ang buong organisasyon nadadamay. Ang mga kasapi na, at yan po makita natin sa mas malalim na pag-iimbestigan itong komite, kung saan po lumabas sa mga pondong to, makikita natin kung sino ang mga kasabwat sa pagpapatupad ng ganitong sistema. So with that, I'd like to thank all the committee members and our guests this morning, and I would like to recognize our Minority Floor Leader, the Honorable Benny Abante, who's here with us. Ang ating pong resolusyon ngayon ay pinangunahan po ng ating Minority Floor Leader, kasama po ang inyong abang lingkod as Chairman of the Committee on Public Accounts, at kasama din po ang inunsad na resolusyon nila Congressman Zarate tungkol po sa investigasyon dito. So with that, thank you so much, and we would like now to ask President Morales to make his presentation if ever there is. Nakita ko na po siya kapag nagsalita, o kung meron man po siyang pagkaklaro dun sa aking binanggit ngayong umaga. President Morales of PhilHealth is recognized. Ang problema ho ng fraud ay inefficiency ay matagal na ho dito sa PhilHealth. Wala pa ho ako dito at kahit na ako ho'y mawawala, patuloy pa rin dito kung hindi ho gagawin yung anong dapat gawin. Itong sinasabi ng mga dalubhasa sa management na wicked problem na parang hindi mahanapan ng solusyon. Unless this wicked problem is broken down and each sub-element addressed in detail, kahit linggo-linggo ho magpapalit ng presidente dito, hindi ho mawawala ang problema ito. How much fraud is there in PhilHealth? Merong hong pag-aaral na ginawa na natapos noong Disyembre, ng estimate ang fraud index ay 7.5%. Hindi ko sinabi na acceptable yung 7.5%, ang totoo niyan dapat zero ang fraud kung maaari. Sa 7.5%, sa mga tuwid, ang ginastos ng PhilHealth last year na nasa 136 billion, ay umaabot sa 10 bilyon ang potential loss to fraud. Potential ho. Next year, kung hindi natin ayusin ang sistema, yung gagastusin na 240 billion, aabot ho sa 18 billion ang mawawala, potential sa fraud. Ang global average ho is 10 to 20%. Ang healthcare system ho sa buong mundo ay wala hong totally fraud-free kasi hindi ho natin matatanggal yung interaction ng pasyente at ang doktor. Ngayon, malaking operation ho ang PhilHealth. Unang-una, 109 million members. Wala na hong ibang GOCC na ganito kalaki. Meron ho tayong 40,000 accredited healthcare professionals, mga doktor. At meron din ho tayong 8,500 na mga healthcare facilities, level 1, 2, 3, mga lying-in clinics, dialysis clinics, iba-iba ho. At nagpo-process ho tayo ng 35,000 claims a day at nagbabayad ng 2 billion pesos a week. So malaki ho ang operation ng PhilHealth. Importante hong maintindihan natin ng korporasyon na ganito na pwedeng mawala ng 10 billion, 10 billions of pesos to fraud. Maaari lang maiwasan ito kung mag-i-invest sa information technology.
Kasi dito ho natin mapipigilan yung mga fraud na nangyayari. Ito ho ang strategic shift na dapat pagtuunan ng ating mga mambabatas at pati ho ang management ng PhilHealth. Dahil ho sa pag-develop ng information system, kung maliit ang budget, malaki din ho ang risk na hindi magtatagumpay. So makikita ho natin na yung 2.1 billion IT program over 3 years ay magiging 700 million po a year. Ang estimate ho sa healthcare industry, dapat nasa 5% ng annual turnover ang gasto sa information system. Nevertheless, despite mga imperfections ng PhilHealth, last year ho ay nakapagbayad ng PhilHealth ng nakapagsilbi ang PhilHealth sa 14 million Filipinos, mga 12% ho ng ating populasyon. Karamihan ho sa kanila mga indigents na nakapag-kolekto ho ito dun sa mga kayang magbayad at ginastos ito dun sa mga hindi kayang magbayad. Dito ho sa pandemic, nakapagbigay ho ang PhilHealth through IRM dun sa mga much needed funds dun sa mga hospital para makapabili sila ng mga PPE at makapaghanda ho sila para sa dagsa ng COVID-19. At sa mga dumarating na taon ho, kung tayo magtatagumpay, sa ilalim ho ng universal healthcare, mas marami ho at mas magaganda na health service ang ating mabibigay sa lalong maraming mga Pilipino at maangat ho natin yung kanilang kabuhayan. Ang PhilHealth ho ay hindi perfect, alam ho natin ito. Ngunit, ang tingin ko naman, mas madali hong ayusin ang mga mali at ang mga sira at PhilHealth kaysa magtayo ng bagong organisasyon dahil pareho din ng mga skills, specialties, processes, and organizational structures ang kakailanganin para sa isang organisasyon na magbabayad ng healthcare sa anumang lipunan. Thank you, General Morales. Magandang umaga po. General, if I may call your attention to this, una ko pong tanong, di po ba nung budget hearing nitong nakaraan, hindi po tayo nagkaroon ng COA at sa pakiusap na rin po ni Secretary Abisado and sa pakiusap ni Speaker Alan Cayetano na kahit na wala pa kayong COA report, ay payagan na munang ipasa dahil may contribution sa inyo ang national government ang budget ng PhilHealth. 60 billion po ang dinagdag na pondo sa inyo ng national government. Tama po ba? 71 billion po. 71 billion. Opo. Ngayon po, yung binanggit mo kasi, General Morales, yung pong binabanggit nyo kahapon, pinanood ko po kayo hanggang sa ngayon, para po bang itong problema, dahil naalala nyo, ang problema po ng 2018 COA, yung Commission on Audit, hindi nga po kayo nagkaroon ng pag-aaral sa kadahilanan na walang substantive testing ang case rates, all case rates ng inyong ahensya. Tama po ba? I have here the COA report, General Morales. And if I may read the financial report, the faithful representation of the benefit claims expenses account totaling 121 billion for calendar year 2018 was not established due to the delay in the grant of full access to PhilHealth new claims and claim system, which precluded the audit teams to conduct substantive testing on all case rates transactions amounting to 62.9 billion or 51.79%, contrary to paragraph 15 of Philippine Accounting Standards and PhilHealth Office Order 0088-2015 dated October 12, 2015. Tama po ba, General Morales? Sa pagkaalam ko ho, binigyan ho namin sila nag-access. Nag-create ho kami ng account para ma-access nila yung data namin. At mapapaliwanag ho ito ng aming Corporate Information Officer, si Senior Vice President Jovita Aragona, na siya hong nagbigay ng nagbukas ng access sa Commission on Audit po. At meron ho kaming resident auditor ng COA dito na nakikipag-ugnay ho sa amin sa mga pangangailangan nila. Kumari ho, Congressman, pwede kong ipaliwanag si SVP Aragona sa bagay nito. General Morales, yung akin lang naman po, General, if you can hear me, yung akin po is factual lang. Hindi po tayo nung nagkaroon ng budget hearing, wala pa po ang COA report mo. Ngayon po, maaaring nagkaroon na kayo ng access. Kaya nga po sinabi ng COA sa amin,
hindi mo na sila magsasubmit ngayon, but they will submit it in the later part of this year. Yan po ang paliwanag ng COA na pinayagan naman po natin dahil hindi naman natin mapipilit yung audit report. General, we were together in the budget hearing. That was the discussion then. Yung po yung naging sitwasyon natin. Walang COA report at that time. Sir, yung hong for calendar year 2018 ho ba ang tinatanong ninyo? Yes, General. Opo. Opo, na-implement na ho natin ito. Meron ho kaming yung audit observation, faithful representation of the benefit claims expense totaling 121 billion. Ang audit recommendation, no, we recommend that management provide the COA PhilHealth auditors nationwide full and continuous access to all systems and programs necessary for the timely conduct of an audit as mandated by Section 26 of PD 1445. Na-implement na ho namin ito. Yes, General. Pero naalala niyo po, nung budget hearing, wala po tayo niyan nung panahon na yun. Wala Kaya- po. Opo, wala po. Okay. Ito pong 2017, meron din pong COA report yan na ang sinasabi po rito, yung all case rates ninyo, nagkaroon ng 3 pag-aaral sa NCR, yung PhilHealth Regional Office 1, PhilHealth Regional Office 2, na sinasabi na naman nag-overpayment. Mas malaki ang ibinayad kesa doon sa ginastos ng pasyente. Chichikin ho sa amin ang aming record sa Mario. Okay, tanong ko lang po, General, para humalinaw na lang tayo, di po ba ang all case rate ng pneumonia ay 15,000? Opo. Okay. Ang all case rate ng acute gastroenteritis ay 6,600. Tama po. Ang urinary tract infection, 7,000. Tama po. Sa pagdaan ng maraming taon, ang binabayaran niyo sa pneumonia, umaabot kayo sa 700,000 plus taon-taon. Mga claims po, mga tao. Opo. Kahit na ibalik natin yan ng 2014, 15, 16, 17, 18, halos nasa 700,000 po ang claims ng pneumonia. Opo. Ang claims ng gastroenteritis for the past 4 or 5 years, nasa almost 350,000 every year. Almost 300,000 every year. Okay na ho. Opo. Narinig niyo ako. So, yung pong all case rate policy na binabanggit ko sa inyo, General, kahit na anong gawin yung computerization, mako-computerize lang po ang corruption dyan sa loob ng PhilHealth. Dahil ho, binabayaran ng buo based on a case rate imbis na dun sa actual na ginastos ng isang pasyente, General. And we have been talking about this. Pareho tayong bago. Ako bago sa Kongreso, kayo po bago dyan. Dito po sa COVID, nag-case rate na naman kayo. I can assure you, General, there will be corruption there. Of the 30 billion, of the release 14 billion, yun lang po sa mild pneumonia, 43,000. Marami po dyan ang mas mababa ang gastos na babayaran ng PhilHealth ng 43,000, General. Yung mga case rate ho sa COVID-19, bago hong labas ito, galing ho sa datos na nakuha natin nung pumasok ho yung COVID-19. At constantly ho kami nag-adjust, katulad ng testing kits din, para maipantay natin sa market cost. Ngayon doon naman ho sa case rate, sa ilalim ho ng Universal Healthcare ho, papunta ho tayo sa global budget na kung saan ang pondo ho ay ina-advance sa healthcare provider network, sa LGU, sa probinsya, para sila na ho ang mag-manage ng kanilang pondo. So yun ho ang long-term na sagot doon sa problema ng case rate na hindi naangkop doon sa tunay na gastos. Doon naman so sa mga nakaraan, meron ho kami mga compliance sa mga COA audit na kung makukuha ko ho ang inyong mga datos, baka pwede ho natin i-compare dito sa mga binigay sa aming mga dokumento galing ho sa Commission on Audit. General, I have here the audit reports 2013, 2014, 2015, 16, 17. Simple lang po, General, and I am sorry, hindi nyo maayos ang PhilHealth pagka po hindi nyo ito binago. Yung ginasabi nyo pong reforma, wag po kayong makinig sa mga tao niyo dyan na nagsasabi ng case rates. Mali po yan. Kahit sinong insurance company ang kausapin nyo, pag ikaw nabangga
kung magkano ang bangga, yun lang ang babayaran. Kung ikaw nagkasakit, kung anong gamot, kung anong ginawa sa'yo, yun lang ang babayaran. It cannot be a package. Even if you go on a global budget, and please tell them that we understand what the global budget means. Yan din po will not happen as long as we have the case rate set up. Kung pwede ko kong i-share sa inyo, yung sulat ho galing sa Commission on Audit na natanggap natin noong June 10, 2020 na pinirmahan ho ni Chairman Aguinaldo. Ang sinasabi niya ho dito, based on the foregoing data, ito hong binigay namin sa kanya yung premium contributions, benefit claims, income, operating expense, at saka interest and other income na 2013 to 2017. At ang sabi ho niya, based on the foregoing data, the alleged losses of 154 billion pesos did not appear in the published COA annual audit reports on PhilHealth. Umaasa ho kami sa Commission on Audit na siya hong nag-audit ng mga gastusin ho ng PhilHealth. At nakikipag-ugnayan ho kami sa kanila para sagutin yung mga kanilang observations tsaka yung kanilang memo. Tama po yun, General. Dahil ito naman po sinabi nga nila, binabasa nila sa 20%. 20% na potential corruption under the COA AOM. So, sinabi po nila yung 153 billion. Pero ito po ehemplo na potensyal na nawawala sa PhilHealth, General Morales. But believe me, you will have continuous problem in PhilHealth with the all case rate program. Tanungin niyo po ang lahat ng insurance company, tanungin niyo po ang mga ospital. Wala pong gumagawa ng isang package, isang pagpayad. At yan po ang mangyayari sa IRM ninyo. At kahit anong programa, computerization, magka-COVID, magpataal, lahat po yan mauuwi sa corruption hanggang may all case rate program kayo, President Morales. And I'm sorry, President Morales, because I'm already telling you, hindi nyo nga ako kasalanan yan. Sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino yan. Ngayon dapat sa panahon ni Pangulong Duterte, itigil na yan, ihinto na yan para hindi magpatuloy ang ganitong problema. General Morales, siguro dito tayo magkakaproblema because if this case rate will not be stopped, ang tingin ko talaga, General, those who, ito pong yung mafia setup, dyan po nagsimula. 2013, sinimula nila itong all case rate, nagkaroon ng kontsabahan sa ospital, and I have data to show paano nagkaroon ng kontsabahan sa mga ospital. Nagkaroon ng mga kontsabahan doon po sa pagbabayad ng mga case rate cases. At makikita naman po yan sa data ninyo eh. Again, General Morales, ito po ang siguro, parang statement ko lang po personal sa inyo, hindi nyo naman dapat i-defend to, hindi nyo naman to kasalanan eh. Ang dapat nga, magmula 2013, 2014, 15, 16, 17, lahat na nag-involve sa case rate system, lahat ng kumulekta ng overpayment ng ospital, lahat ng mga kasama sa PhilHealth makasuhan. Diyan po lalabas ang mafia. Again, General, walang computerization na mangyayari kahit mag-IRM kayo, kahit mag-global budget kayo, pag hindi fee for service, kung hindi yung actual na ginastos ang babayaran, magkakaroon ng patuloy na korupsyon sa PhilHealth. I'm sorry, General Morales, but that is my position.